Pagpapatuloy sa Setyembre 7 ng Korte Suprema ang oral argument nito kaugnay sa petisyon ng Heroes Burial kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Patuloy naman ang pagbibigay ng pahayag ng ilan ukol dito. Si Erwin Temperante sa detalye. Kung bakit pa pinag-uusapan yan, itong mga nagre-reklamo, kung gusto nilang makalimutan na si Marcos, dapat ipalibing na nga. Tanong ko sa iyo, sino ang natatandaan mo nakalibing na presidente sa libingan ng bayani? Meron ka bang natatandaan? Tingnan mo, wala ka natatandaan. Ito ang tanong ng Batikanong abogado na si Atty. Estelito Mendoza sa mga tutol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung naisa niyang magkaroon ng katahimikan ng lahat, makabubuti na ilibing na sa tagig ang dating Pangulo ng bansa. Ang alam ko lang, yung libingan ng mga bayani, principally para sa mga sundalo yan. Kasi yan, kinayong tapos ng gera. Karamihan sundalo eh. Dagdag pa ng abogado, ang higit na dapat maintindihan at malaman ngayon ng bagong henerasyon ng bansa kung ano ang nagawa ni Marcos noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Ang dapat natin maalala uli, at yan hindi alam ng karamihan ng mga bata, anong nangyari dito sa Pilipinas noong panahon ng Hapon at sino ba ang mga kasama sa nagtanggol sa kanilang buhay at dugo ang bayan natin noong panahon ng Hapon. Walang makakatanggi na si Marcos kasama ng mga sundalo napunta sa Bataan, na kulong sa Campo Donel at nakulong sa Port Santiago. Yun siguro hindi maaaring itanggi yun sapagkat nangyari na yun. Kahapon sinimulan na ng Korte Suprema ang oral argument ukol sa petisyon ng mga tutol sa nais naman ng kasulukuyang administrasyon sa atas na rin ng Pangulong Duterte na ilagak na sa libingan ng mga bayani ang labi ng dating strongman. Ayon kay dating Bayan Representative Nery Colmenares, na isa sa mga petitioner ng Marcos Burial sa libingan ng mga bayani, nasa kapangyarihan ni Pangulong Duterte na tukuyin ang sino mang papayagang ilibing sa libingan ng mga bayani. Ngunit dapat suportado ito ng saligang batas. So ang sinasabi lang naman namin, kahit nangako at nanalo, pero kung labag sa batas o labag sa konstitusyon, pwede pa rin questionin sa Korte Suprema. Sa September 7 naman, muling ipagpapatuloy ang oral argument sa isyu ng Heroes Burial sa dating Pangulo ng Bansa. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm One with 25.